Good day mga idolo, welcome back to my channel. For today's video mga idol, gawan lang natin ng honest review kung ano ba yung mga issue or negative side nitong NMAX B3 mga idol. Kasi kung mapapanood nyo yung nakaraang content natin kung bakit ba NMAX B3 ang pinili natin versus Honda ADB 160. So nandun yung mga idol, nandun yung reason kung bakit itong NMAX yung napili natin, no? Sa dinami-dami ng kakompetensya ng magandang motorcycle dyan sa market, especially itong Honda ADB 160 nga, no? May nag-comment sa atin mga idol, may nag-comment sa atin dyan na ang sabi niya is gawan ko daw, no? Gawan daw natin ng honest review kung ano ba yung mga issue itong NMAX B3. So, yun na nga mga idol, ito gagawin natin, no? Yung mga napansin natin na mga pangit, no? Dito sa NMAX B3 natin. Kasi syempre, bukod sa mga idol, bukod sa maganda siya, talagang meron mga idol, merong mga negative, no? Merong mga negative side itong motor na to. Kasi mga idol, hindi naman lahat ng motor is perfect. Lahat yan mga idol, kahit anong brand pa yan, lahat yan is may magkakaroon talaga ng issue. Pero bago natin magpatuloy itong video natin, kung bago ka pa lang sa channel ko mga idol, is huwag mo kalimutan mag-subscribe. Alright. So yun mga idol, nandito nga tayo, no? Hindi tayo sa EDSA, no? Sa may Pasay. Medyo traffic. Yan, kita nyo naman mga idol ang kapal, no? Kasi hapon na ito, mga 3 PM mga idol, alas 3 ng hapon. Medyo traffic. So ito na nga mga idol, mabalik tayo sa issue kung ano ba yung mga negative side nitong NMAX B3 mga idol. Una mga idol, unang-una sa listahan natin, no, na napansin natin nga talaga na mga hindi ko nagustuhan dito is yung side stand mga idol. Yan talaga una kong napansin kasi nga hindi siya ganun kaganda mga idol yung side stand nito. Kasi nung una kong park sa mismong bahay namin, no, medyo kasi pataas yun eh. Tutumba mga idol, tutumba, buti na sa loko. Kumbaga parang ang lambot nung ang lambot nung side stand niya. Napakalambot sobra. Ang bilis bumalik. Kaya kung ikaw mga idol, kung ikaw naka NMAX B3, mapapansin mo yun, pag nag-park kasi medyo paahon o kaya medyo papaba, huwag mo si side stand. Kaya kung makikita mo mga idol, yung mga naka NMAX B3 is naka center stand dyan. Kasi napakadali niya matumba mga idol, oh. Hindi ko lang kung may problema yata sa spring, masyadong malambot ba tayo, or hindi ko lang sure. Kaya ang ginawa ko mga idol is binala ko siya ng sapatos, no? Pakita ko sa video mga idol, binala ko siya ng sapatos. Ito yung sinasabi ko mga idol, itong side stand, oh. Ginawa ko lang ng paraan, ayan kung makikita nyo, ginawa ko siya ng ito, ayan, ginawa ko siya ng yung parang pinakapaan niya sapatos, side stand put ba yan, hindi ko alam yan, oh. Para medyo tumayo siya, kumapit, pero ganun pa rin, bumabalik pa din siya. Tapos ito pang isa, nilagyan ko siya nito kasi nga mga idol, napakahirap niya, no? Sisilipin mo kung wala to, ang hirap niyang tapakan. Papasok ko pa yung paa mo sa pinaka loob. Kaya nilagyan ko siya nito, ito, tsaka nito, yan. Pero yung spring talaga niya, parang piling ko ito yung malambot eh. Pag ganoon mo, bis niya bumalik. So yun lang naman mga idol, yan lang ginawa kong paraan. Ito, tsaka ito. Nabibili naman sa yan online sa TikTok. TikTok ko lang nabili yan. Bukod sa madaling matumba mga idol o bumalik yung side stand niya, is yung pinaka side stand niya mismo, napakahirap kunin mga idol, oh. Tingnan natin, may enforcer dito. Kala ko magpapahinto eh. Traffic enforcer. So yun nga mga idol, bukod sa madali nga siyang bumalik o matumba yung side stand niya mga idol, is napakahirap niyang kunin. Parang nasa mismong loob na loob siya mga idol. Kasi nasanay tayo sa MIUI 125 yung gamit natin mga idol. Kasi ang tagal kong ginamit ng MIUI 125. Napakaganda ng side stand mga idol. Hindi bumabalik, tapos ang dali niyang tukutin. Dito sa NMAX B3, ang hirap tukutin ng side stand, tapos ang dali pang matumba. So yun yung una ko sa listahan mga idol na napansin ko talaga dito sa NMAX B3. May solusyon naman dyan mga idol, nagawa ko naman ng solusyon. Pero ganoon pa rin, Huwag pa rin kayo magtitiwala mag-park sa mga mataas o kaya pababa na parking mga idol. Talagang dapat i-center stand nyo.
Pangalawa mga idol, pangalawa sa negative side ng NMAX o issue is itong upuan mga idol. Upuan mismo, nung una kong gamit na itong upuan, ang sakit sa puwet mga idol. Grabe, sakit sa puwet na ito. Hindi ko kung bakit, kung sa foam ba o sa mismong cover, seat cover niya, no? Sakit sa puwet, pati yung OBR mga idol nagreklamo. Then after ng ilang gamit ko, mga 3 days, kasi mga idol itong NMAX B3 pagkabili ko, 3 days ko lang siya nagamit. Then in-stock ko na, kasi nga wala pa siyang ORCR nun. So yun yung napansin kong issue talaga, yung upuan, ang sakit sa puwet. Then neto, nung ginamit ko na siya nung lumabas na yung ORCR tsaka yung plaka, so gagamit ko na siya sa driving side mga idol, driving seat mismo sa driver. Wala yung sakit sa puwet, okay na mga idol, okay na. Pero dun sa may OBR natin, tinatanong ko siya, talaga mga idol, talagang napakasakit pa rin daw sa puwet. So yun nga yung plano kong gawin is ipa-flat seat ko yung upuan natin mga idol. Dito mga idol, maluwag oh. Kung sa baba ka dadaan dyan sa may EDSA, paano na ito, palagpas na yata ng Magallanes to, pa Magallanes. Kung sa kabila tayo dadaan, ako traffic, sobrang kapal. Dito maluwag dito. So yun mga idol, yun na nga yung upuan, yung issue doon mga idol sa OBR. Kasi sa driver seat is okay na nung tumagal-tagal. Ewan ko kung baka nakalyo na yung puwet natin. So sa OBR na lang yung problema ko. So baka ipa-flat seat ko to mga idol, para medyo bumaba din. Kasi gusto ko medyo bumaba siya or bumaba yung medyo mag-lowered, di ba? Ayoko naman ipa-lowered yung shock. Baka kasi nga mga idol, ito pa mga idol, ito pa, bukod sa upuan ito pa yung pangatlo. Kung bakit ayokong ipa-lowered yung shock nito, kasi nga mga idol, yung ground clearance. Ito yung pangatlong issue dito sa NMAX B3. Yung ground clearance niya is masyadong mababa, 125 no, 125 millimeter yung kanyang ground clearance. So hindi siya standard no, kasi ang standard is 135. Sa ADB masyadong mataas yung ADB mga idol, parang 150 yata yun, hindi lang ako sure pero mataas yung ground clearance ng ADB. So yun yung reason mga idol, kaya ayoko rin ipa-lower itong NMAX B3 natin, kasi nga baka sumayad na, di ba? Kasi kung ikaw mga idol, kung dadaan ka sa mga matataas na hams, medyo sasayad itong NMAX B3 mga idol, kasi hindi ganun kataas yung ground clearance na ito. Pero kung dito lang naman silly driving, tapos yung madadaan naman is hindi ka ganun katataas yung hams, goods na goods to mga idol. Kasi sa part ko naman, wala pa naman ako nadadaan ng matataas na hams mga idol. Ay sa namin, sa subdivision namin is okay naman, goods na goods naman, di ba? Pero syempre kung pupunta ka sa mga lubak-lubak or mag-off-road ka, syempre di mo maiwasan pagka nag-long ride ka, di ba? May madadaanan ka mga talagang medyo malubak, no? Di mo maiwasan yun, baka sumayad. So yun lang, hindi naman siya ganun ka-issue mga idol. Para sa akin, hindi naman siya ganun ka-issue. Kumbaga, sinama ko na lang din, no? Sinama ko na lang din kasi nga medyo, yun nga, mababa talaga yung ground clearance niya. So yun, isa pa mga idol, pang-apat. So pang-apat mga idol na napansin natin na medyo negative is itong niya mga idol, suspension. Yung suspension niya mga idol talagang medyo matagtag. Lalo na mga idol, lalo na nung una kong gamit, nung unang labas sa kasa, patagtag talaga mga idol yung bandang likuran. Napakatagtag niya. Pero nung, syempre nga, siguro dahil inisip ko bago pa. So nung tumagal-tagal mga idol, is medyo naging okay na naman, pero hindi ganun kaganda mga idol. Talagang medyo matagtag pa rin. Pero at least kahit pa paano mga idol, nung matagal ko na siya nagagamit, is nag-lessen yung shock niya sa likod mga idol. Yung rear shock niya, medyo nag-lessen yung tagtag. Pero syempre mga idol, pag nagka-budget tayo, is plano ko siyang papalitan, no? Baka mag-RCB or propender tayo. So yun yung plano natin mga idol. Next project na yun, pagka medyo nagka-budget tayo, no? So yun, pero yung front shock naman niya, goods naman yung front shock niya. Medyo hindi lang ganun kapulido, pero okay naman para sa akin yung front shock. Pero bala ko mga idol, bala ko pa rin yun, pagka nagpalit tayo ng rear shock sa likod, is yung harapan ipaparipak natin mga idol. So yun yung plano ko, kaya medyo pagtsatsagaan ko muna itong mga idol. Pagtsatsagaan ko muna yung stock natin, isusulit ko muna kahit na medyo matagtag, wala pa naman tayong budget.
So yun mga idol, so yun yung pang-apat natin. So yung pang-lima na medyo hindi maganda is wala siyang built-in na passing light mga idol. Dapat medyo maganda sana kung may passing light, di ba? Nare-resolve naman yun, pwede ka magpalagay ng passing light, marami naman gumagawa niyan. Pero iba pa rin mga idol, iba pa rin kung meron siyang meron siyang talagang stock to stock na pagbili mo sa kasa o paglabas sa kasa is meron siyang passing light, no? Iba pa rin yung ganon kaysa magpagawa ka. So yun lang naman yung nakita nating hindi naman ganun ka-issue. Medyo siguro mga konting issue lang. Medyo masikip dito mga idol, medyo masikip dito sa sa underpass, papuntang Ayala. Ang nangangamote naman tayo dito mga idol. Kamote gaming or singit gaming na naman ginagawa natin dito, no? Singit gaming. Ayun, shoutout sa mga tropa natin dyan, motorista na talaga ng mga nagtsatsaga mga idol na dumaan dito. Wala tayong choice mga idol, talagang dito yung daan natin Pagka mga idol, pagka medyo maaga-aga pa maluwag naman tong EDSA. Pero pagka tong hapon na, medyo talagang sumisikip, no? Talagang singit gaming ginagawa natin dito. So yun mga idol, so yun, nakakailan na ba tayo mga idol? Pang-lima na ba? So panlima mga idol, panlima nating issue dito sa NMAX B3 natin is yung projector light mga idol. Hindi naman ganun ka-issue yung projector light niya kasi nga mga idol, sa gabi talagang maganda yung buga nung low beam maganda yung buga ng low beam, talagang malawak. Kahit hindi ka na magpakabit ng mini driving light mga idol, talagang goods na no. Pero syempre kung ikaw talagang gusto mo ng maliwanag o yung talagang bumabiyahe ka lagi sa gabi, magpakabit ka mga idol ng mini driving light in case na talagang sobrang dilim sa madadaanan mo, no? Ang issue ko lang naman dito mga idol, is yung high beam niya mga idol. Yung high beam is masyadong mataas, no? Masyadong mataas yung siguro man mga idol na-adjust ng konti, no? Na-adjust naman siguro to sa mga naka-NMAX B3 dyan, medyo mataas lang naman. Hindi naman ganun ka-issue sa akin, pero syempre importante pa rin yung mga idol na medyo pa-adjust natin, medyo pababa natin ng konti kasi masyado siyang mataas. So yun lang naman mga idol, yun naman yung issue dyan. Pero mga idol, napakaliwanag ng buga kasi nga projector light na to mga idol, itong pinaka headlight nya, no? So yun mga idol, yun yung panglima, no? Panlima na nating issue yun. Panlima na ba yun? Hindi mga idol, pang-anim na pala, binilang ko pang-anim. Side stand, upuan, ground clearance, suspension, passing light, projector light. So anim, no? Anim yung pinaka nakita natin, anim yung pinaka nakita nating medyo issue talaga mga idol. Hindi naman gano'n nare-resolve naman mga idol. So anim. So pampito. Ano pa ba yung nakikita natin rito? Ano pa ba yung nakikita natin medyo hindi maganda rito kay NMAX B3? Kasi mga idol, yung talagang yung yung issue naman niya is nare-resolve naman. Mild naman talaga mga idol. Wala ka talagang wala ka namang itatapon talaga. Yun lang naman yung mga issue na nare-resolve naman. Yung mga idol, yung daanan dito talagang sinusuyo na natin tong bike lane mga idol. Talagang ang hirap mga idol Kita mo, ay pagpata ni kuya. Nagit-git pa tayo, Hello. Grabe skip sa EDSA ngayon. So ayun mga idol, yun yung nakita nating issue. So pang-anim, so pang-pito. May pang-pito pa ba? Kasi lahat naman, goods naman lahat mga idol Nagagawa naman natin nagagawa naman ng paraan Kasi lahat dito maganda mga idol. Kita mo naman yung niya, yung panel display niya, no? Pinaganda talaga ng yan, ng NMAX. Mas gumanda yung panel gauge nitong NMAX, handlebar, 'di ba? Tapos comfort. Mga idol, napakagaan mga idol, napakagaan. Grabe. Talagang comfort sa comfort talagang ibibigay sa iyo mga idol yung comfort na gusto mo. Ang sarap i-maneho mga idol. Kaya talagang hindi ako nagsisisi or talagang sulit ang naging pera ko dito, no? So, iba pang napansin natin. So, eto mga idol, no, naalala ko lang.
Ang isa pang napansin ko dito na may medyo issue sa kanya, no, medyo negative is ito mga idol. Siguro hindi lang ako nakakapansin nito, baka lahat na naka NMAX B3 is yung gas consumption niya mga idol. Yung gas niya is hindi talaga siya matipid, no. Hindi siya matipid sa gas mga idol, medyo malakas siya sa gas Kasi nga syempre siguro nasanay ako sa nasanay ako sa MIUI 125 natin na talaga na mga medyo matipid sa gas kasi 125cc lang naman yun. Ang fuel tank capacity nun is parang 4.1 liters. Pero pag ginagamit ko medyo tumatagal yun Dito sa NMAX B3 mga idol, parang parang ang lakas niya kumusumo ng gas 7.1 liter to, pero pag nagpapagas ako is halos magkasabay, no? Halos magkasabay napapagas yung MIUI 125. Tsaka to kasi nga yung MIUI 125 natin is si misis ang gumagamit, no? Ginagawa niya nga service sa trabaho yon. So parang nangyayari, paras lang naman ng napupuntahan yung paras lang ng kilometer, no? Kasi pinag-compare namin yun. Paras lang ng kilometer, no? Yung tinakbo. Pero pag nagpagas kami, parang halos parehas lang. Samantalang 7.1 to versus 4.1, no? Na fuel tank capacity. Yun, mga idol, yun. Medyo malakas sa gas. Kasi parang, ang ko rito, kilometer per liter ko dito is 34 km per liter ako dito mga idol sa sa NMAX B3 na to. Sa sa record ng ng panel gauge, kasi makikita mo rito sa panel gauge na nakalagay dito is 34 km per liter. Hindi ko alam mga idol kung sa throttle habit ko ba. Ang takbo ko lang naman dito pagka medyo maluwag. Pag medyo maluwag, nag-80 o nagna-90 tayo. Pag maluwag na maluwag yun Pero pagka mga gantong takbuhan, medyo traffic, ang takbo lang natin mga idol, nasa 50 lang Sige, 50-60 lang takbo natin sa ganito 50-60. Mas madalas pa nga yung ganito. Ito may mga singit gaming na ganito. Mas madalas pa nga yung ganito So medyo matipid dapat sa gas yun. Kaso nga lang talagang ganun talaga mga idol Medyo hindi siya matipid sa gas. Yun lang naman mga idol. Lahat naman siguro ng motor pagka umabot na ng 150 to 160cc medyo siguro talagang talagang medyo malakas na kumusumo ng gasolina. Siyempre, the more cc, no? The more gas consumption yun. Siyempre, mga idol, ganun yun, no? Ganun yun. So, yun, mga idol. So, yun, kung umabot ka sa video na to, naway nakatulong ako sa'yo, sa pagpili mo ng motor, no? Kung ano ba talaga yung pipiliin mo. Kasi, mga idol, sa totoo lang, kahit ako, mga idol, nahihirapan talaga ako mamili ng motor. Ang dami kong pinagpipilian kasi nga gusto ko is perfect, no? Hindi naman perfect, kumbaga gusto ko is masulit yung perang pinaghirapan ko. Kaya dito talaga ako napunta sa NMAX B3 mga idolo, diba? So yun mga idol, sana nakatulong yung video na to. Pero nga mga idol, pero isa pa ang kulit no? Pero mga idol kung inilabas yung Honda ADB 160 yung 2026, no? Yung version 3, baka doon tayo napunta mga idol. Kasi nga talagang gusto ko ng adventure scooter. Baka doon tayo napunta, diba? So yun lang naman yun. Kaya inaiwan natin yung Honda ADB 160 kasi nga lumang modelo na yun mga idol. So hindi sulit bumili ng Honda ADB para sa akin Hindi sulit bumili ng Honda ADB 160 ngayon. Mas maganda niyan mga idol, itabi nyo yung pera nyo. Hintayin mo na lang yung 2026 na Honda ADB. Masulit pa yun mga idol, di ka pa magsisisi. So yun mga idol shoutout sa nag-comment, no? Naway nasagot ko yung tanong mo. So yun mga idol, hanggang sa susunod. Ciao. Ride safe always.